Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng kamatasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairo. Mga kapatid, ginungitan natin ngayon si San Cirilo, isang monghe, at San Metodio, obispo. Kaya mga kapatid, tinitipon po tayo ng ating Panginoon. Lahat tayo inaanyayahan na ating aminin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, pasalita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Bereng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa ng silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita nung ito'y ipangaral ng magkapatid na San Cirilo at San Metodio. Ang aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ng liwanag ng kabatirang tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambayanang nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maasahang paninindigan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili, kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli sa angkan nilang loob sa dati nilang Panginoon, si Roboam, na hari ng Huda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 toreteng ginto at sinabi sa bayan, huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Betel at isa naman sa Dan.
At ang mga bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Betel upang sambahin iyong una. Mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 12 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa dambana sa Betel sa mga tureteng ginto na kanyang ginawa roon at pinapaglingkod niya roon ang mga saserdoteng inilagay niya sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganito mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin ang nasa Ehipto, hindi alumana ang kahahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niya ang gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na kinakain damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao, naubos na nila ang kailang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw nang ngayong kasama ko sila at wala silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, may hilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao?
Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki, at may 4,000 na kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka sila sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. February 14, Araw ng mga Puso. Pagkilala po natin sa biyaya ng pag-ibig na pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon na dapat nating isabuhay, ibahagi at bigyan ng kahulugan sa ating buhay pang-araw-araw. Kaya po, hayaan niyo po akong batiin ng lahat. Happy Valentine's po sa inyong lahat, mga kapanalig. Sa pagninilay po natin ngayon, nakikita rin po natin ang pag-ibig ni Jesus, ang pag-ibig na buhay na ibinibigay ng ating Panginoon sa bawat nangangailangan. Kung susuriin po natin ang ating ebanghelyo ngayon, makikita po natin ang isang tagpong makataong sitwasyon. Napakaraming tao, sila'y nasa ilang, gutom sila. Nakita ng mga alagad ang napakarami na mga tao roon. At ang sabi nila, saan kaya tayo kukuha ng tinapay para ibigay sa mga ito? Para bang sinasabi nila, imposible na itong pakainin, pwede na silang pauwiin. Pero sabi ni Jesus, sa halip na sabihin ni Jesus, paano natin sila paalisin? Tinanong ni Jesus ang mga alagad, ilang tinapay mayroon kayo? Ang mga alagad, mga minamahal na kapanalig, nakatuon kung ano ang wala sila. Si Jesus, nakatuon kung ano ang mayroon sila. Hindi tungkol ito sa tinapay, ito'y tungkol sa pananampalataya. Ito'y tungkol kung paano natin tinitingnan ang buhay. Kaya ngayon mga minamahal na kapatid, sa araw ng mga puso, ibinibigay sa atin ang pag-ibig na dapat mamutawi sa bawat isa sa atin, na kung saan kung ito'y gumagalaw, nandoon ang presensya ng ating Panginoon. Hindi tinitingnan ang kakulangan o ang wala, kundi tinitingnan kung paano mapupunan ang wala ukol sa pag-ibig na ibinibigay ng Diyos para sa ating lahat. Kaya mga minamahal na kapanalig, sa ating ebanghelyo ngayon, tila bagay sinasabi sa atin, huwag mag-focus, huwag tumuon sa kakulangan. Ialay ang anumang mayroon sa ating Panginoon at sa ating kapwa-tao. Natural mga minamahal na kapanalig sa atin, nakatuon tayo sa ating mga kinakailangan, kung paano ito mapunan. Pero sabi ng ating Panginoon ngayon, huwag tayong mag-focus sa kakulangan. Ialay natin kung anong mayroon tayo. Dahil sa pag-aalay na ito, dito natin makikita ang kabuuan at sapat na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil sinasabi sa atin ng ating Panginoon, dala ng ating panampalataya, dala ng ating pag-ibig, dala ng ating pag-asa araw-araw, ang biyaya ng Diyos,
buo, siksik, liglig, at umaapaw na ibinibigay sa atin. Sa ating mga mata, sasabihin natin, kulang pa. May kulang pa. Hindi pa sapat. Ngunit sa biyaya ng Diyos, ito'y buo, siksik, liglig, at umaapaw pa. At yan ang pag-ibig ng Diyos. At kung gagamitin natin yon, iyon ang galaw ng presensya ng Diyos na dapat nating tingnan at isabuhay araw-araw. Mga minamahal na kapanalig, tinuturuan tayo ngayon ng ating Ebanghelyo. Huwag tayong tumuon sa ating mga kulangan, kundi tayo'y tumuon, ibigay, ialay kung anong mayroon tayo. At ganoon pa man, magpasalamat, magpuri at kumilala sa kadakilaan ng Diyos. Kaya si Jesus sa ating Ebanghelyo ngayon, ilang tinapay mayroon kayo? 7 po, at libu-libong tao ang nandoon. Anong ginawa ni Jesus? Pira-piraso, hinati-hati, nagpasalamat at ibinahagi sa lahat. At nagkaroon pa ng tira. Napakarami pang tira at sila'y nabusog. Kaya mga minamahal na kapatid, ano po ang pangalawang mensahe ng Diyos para sa atin? Sa ganitong tagpo ng pagpapakain ni Jesus, isinasama tayo sa Kanyang gawain. Isinasama tayo ni Jesus sa Kanyang misyon. Nais ng Panginoon, nais ni Jesus na maging katuwang niya tayo sa ganitong gawain. Mga minamahal na kapatid, dito gumagalaw, dito nagkakaroon ng kahulugan ang pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Diyos araw-araw. Lahat tayo'y binibigyan kapangyarihan upang isagawa ang pag-ibig ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Kaya po ngayon sa ating pagninilay sa pangalawang punto, sinasama tayo ng ating Panginoon sa Kanyang misyon. Isinasama tayo ng ating Panginoon sa ganitong gawain. Matuto tayo mamahagi. Marunong tayong mabigay. Marunong tayong magbigay o magpakawala sa ating mga kamay. Dahil ang tendency ng naturang tao palaging akin, palaging para sa akin. Tayo'y tumatanggap, tanggap. Pero pag nagbibigay, napakahirap. Mga minamahal na kapatid, sabi sa atin, walang mahirap o dukha o salat na hindi makapagbigay. At wala ding mayaman na walang kakulangan o kinakailangan. Kaya mga minamahal na kapanalig, nawa sa ganitong gawain, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon, tayo din pala mismo, araw-araw, isinasama ni Jesus sa ganitong gawain sa Kanyang misyon. Natutong magbahagi, makibahagi, at magbigay sa mga nangangailangan. At pangatlong punto, mga minamahal na kapanalig, ang maliit na inialay sa Diyos ay nagiging masaganang biyaya. Maliit man ito, pag-ialay natin sa Diyos, ito'y masagana na biyaya. Ano pong pagsasabuhay nito para sa ating lahat? Kahit maliit, pag ito'y mabuti na isinasagawa at isinasabuhay, ito'y mabiyaya sa atin na ibinibigay ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, gusto po nating biyaya malaki, masagana, dahil ito ang biyaya sa paningin nating lahat ng mga tao. Pag maliit, minamaliit din natin. Ngunit sabi ng ating Panginoon, ang maliit na mga biyaya, maliit na mayroon ka, pag iniaalay sa Panginoon, nagiging masaganang biyaya. Kaya mga minamahal na kapatid, walang maliit sa paningin ng Diyos ang ating tinatanggap. Kahit maliit ito sa ating paningin, kung tayo'y gumagawa at pagtanggap sa mabuti
at pagsasabuhay ng mabuti, ginagamit sa mabuti, nagiging masaganang biyaya para sa atin. Akala po kasi natin ang biyaya ng Diyos nahahawakan lamang sa ating mga kamay, nasusukat sa dami o laki ayon sa ating pamantayan o sa ating mga mata. Ngunit ang Diyos hindi sa ganoong pamamaraan. Kahit maliit, pag iyan ginamit at nasa maayos na buhay, iyan ay magbibigay sa iyo ng masaganang biyaya. Kaya po sa ating ebanghelyo ngayon, maliit man, kukonti, pipitong tinapay at iilang isda, maraming tao, libo-libo, talagang imposible na mapunan ang kailang kagutuman o pangangailangan sa ganoong sitwasyon. Ngunit sa maliit na bagay, dahil sa kabutihang loob, nagiging masaganang biyaya para sa lahat. Kaya lalo pang dumami, siksik-liklig at umaapaw pa. Tingnan niyo po, 5 bakol o 5 basket pa ang natipon sa pamamagitan ng 7 tinapay at iilang isda. Maliit, kokonting biyaya, ngunit sa mabuting gawa, sa tunay na pag-ibig, lalong masagana ang biyaya. Kaya mga minamahal na kapanalig, sa ating buhay, masagana tayong lahat. Lahat tayo'y mabiyaya sa ating buhay kung ito'y ating titingnan, isa sa buhay ayon sa nais ng Diyos para sa atin. Nais ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, hindi sila umuwi na gutom. Ayaw ni Jesus na sila'y umuwi na gutom, baka mahilo sa daan. Ganon din ang ating Panginoon sa ating buhay, personal. Ayaw din nating magutom. Ayaw din tayong mahilo o manghina sa daan. Binubusog tayo araw-araw. Nawa, mga kapanalig, natatanggap po natin ang biyayang ito. At tiyak ako, ibinibigay ito sa atin. Maliit man ito, ngunit mabiyayang nangyayari, mabiyayang pagtanggap sa ating buhay. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, sa paglalagom ng 5 linggo sa karaniwang panahon, at ngayon araw ng mga puso, nawa mamutawi sa atin ang diwa ng pag-ibig ng Diyos, hindi sa masamang pamamaraan, kundi sa tama at ayon sa batayan ng ating Panginoon. Tandaan po natin, sabi ni San Juan, ang Diyos ay pag-ibig. Kung ikaw ay umiibig, nasa iyo ang Diyos. Muli, mga minamahal na kapanalig, ang Diyos ay pag-ibig. Lahat tayo'y iniibig, may kakayahan tayong umibig, sumasa atin ang Diyos. Amen. Mga kapanalig, sa pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakita ng ating Panginoon ng Diyos Ama ay siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang ipagkakalob niya sa atin. Sa bawat kahilingan, Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang ating mga pastol, lalo na ang Santo Papa, ang mga obispo, naway patuloy tayong bigyan ng mga tamang katuruan sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may tungkulin upang labanan ang tagutom, naway maging matagumpay sa kanilang pagsusumikap na mapakain ang mga milyon-milyong nagugutom na tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga nagugutom kay Kristo,
naway matagpuan ang iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway makatagpo ng kalinga, suporta at kasiyahan mula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa walang hanggang kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Makapangyarihang Ama, binigyan mo kami ng tinapay buwat sa langit upang maging pagkain namin sa aming paglalakbay. Gabayan mo ang bawat hakbang namin sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, Kapuri-puri ka sa sabay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hinikhain pagpapala namin hiling. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mula sa iyong bayan ang mga alay na nakahanda ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay ginugunita at gawin mong maging kalugod-lugod ang aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at paiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo ang maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kailang inuukol, kaysa ang sambayanang mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin nila ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natupad mo sa mundo na. Aming tanan, O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin siyang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabugot sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias ang aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay. Higit sa lahat ang mga pangalang inialay at inaalala po natin sa ating banal na pagdiriwang. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawad maging dapatin kaming lahat na makasalusin buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Maring Maria, na ina ng Diyos, San Jose ang kanyang esposo, kaysa na mga apostol lahat ng mga banal, San Cirilo at San Metodio, na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng panagpapuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng Diyos na Kanyang iniibig, na tayo din ay umibig, binigyan tayo ng panalangin, kaya po natin ito'y sabay-sabay awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito
Inihiling namin kamedya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Sa pagsasama na nagwalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagwalis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapanalig, ito si Jesus na nagpapaalala sa atin na kanyang ibinabahagi, ibinibigay, ipinagkakatiwala ang kanyang pag-ibig sa atin araw-araw. Ito siya ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ being established for everlasting. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami bigyang galak na banal na pakikinabang ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay pinararangalan sapagkat tinanggap namin ang mga kaloob mo sa pagdiriwang ng aming pagtanaw ng utang na loob sa mga pagpamana ng aming panampalataya at ang pagpapahayag ng iyong kadakilaan sa piling ng mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Himo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, taglayin niyo ang pag-ibig at kapayapaan ni Jesus. Salamat sa Diyos. Ayon at ingayat, kanyang pagkalingat agad, isa buhay pag-ibig at katarungan, handog ng kanyang kaharian. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo